الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته at magandang gabi po no Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo alhamdulillah welcome po muli dito sa ating programang pinamagatang May Journey to Islam alhamdulillah at isa ng po makabuluhang talakayan kwentuhan isang kapatid natin na yumakap ng pananampalataya Islam at halina ating alamin ang kanyang mga kwento sa buhay kung paano niya natagpuan ang kagandahan ng pananampalataya ito. At ito ang ating kapatid, walang iba kundi si Brother. Assalamualaikum muna. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Pakilala ka muna sa mga viewers natin. Ako nga pala si Adam Larry de las Peñas, dating Romano Katoliko. Masya. Originated from Zamboanga, Chabacano. Yes, sir. Wow, bali Roman Catholic ka, no? Yes, Then sa tribes ng Chabacano. yes po. Naku, Tatay ko po is Chabacano. Naku, may ito sa mga Chabako, may pagkaano tong Spanish, no? Yes po. Nagsasalita ka ng Spanish, Chabacano. Alhamdulillah po. Okay, same lang, subhanallah. Kapatid na, ano pangalan mo sa Islam? Adam, tama? Adam. Mashallah. The first human being. Ang gandang pangalan, mashallah, Adam. First kapatid, no? Ito kailan o paano mo unang narinig o nakilalang Islam? Paano mo siya unang nakilala? Paano mo siya nalaman? Yung Islam hindi naman po bago sa akin kasi doon sa Zamboanga is marami namang mga Muslim doon, no? Pero nung naintindihan ko talaga yung Islam dito na po sa Davao. Kasi way back po nung nagtatrabaho po sa car industry, hindi ko nasasabihin yung brand pero Yes. may naging kaibigan ako doon na isang Muslim. So nakikita ko sa kanya kung ano yung ginagawa niya. Wow. Minsan sinasabayan ko pa siya dati na mag-break ng fasting. Wow. Nung Pwede- time na Ramadan. Pero hindi pa talaga doon na-open yung yung kaisipan ko about sa Islam. Bali itong taong ito, nakasama mo siya sa car industry, no? Okay. Kasama mo siya sa trabaho. Bali, Muslim siya. Opo, alhamdulillah. Kaibigan mo siya. Opo. Baka hindi ka naman natakot, kaibigan Muslim. Baka hindi naman Pero iba ngayon yung pakiramdam, no? Yung nakita mo na, na-acton mo na mismo, nakilala mo, eto palang Muslim. Dati may karanasan kasi ako sa doon sa amin. Oh, God. May hindi akong magandang experience about sa mga Muslim. Pero nung dumating na ako, iba yung trato nila Wow. lalo na yung naging kaibigan ko. Tapos lumipas pa yung 3 taon bago ko pa talaga ni-research kung ano talaga yung Islam. And then one time habang may tinatanggap yung mga company namin na isang Muslim, parang natutuwa ako. Ay, may Muslim na naman akong nakakasama. Natutuwa ako. So, doon nag-start na akong magtanong sa kanya, ano bang ibig sabihin ng Muslim? Kasi iba yung nakikita natin sa Taliwas yung mga nakikita natin, especially sa social media, sa mga news, bibihirang balitang kagandahan patungkol sa Islam eh. Yun ang masaklap yun eh. hanggang ilang buwan na naman, may bagong empleyado na naman, Muslim na din, Muslim na din. Hanggang so dumami kami, hanggang umabot kami sa 6 yung bilang namin doon. Wow. So, habang sa isipan ko, ba't marami na akong nakakasalamuhan ng mga Muslim sa trabaho ko. Hanggang sa naging kaibigan ko na sila. So, in-explain nila sa akin kung ano yung Islam. Pero hindi pa din yun ang naging rason para yakapin ko yung Islam. So, one time, so siguro yun yung nag-open ng door sa akin. Manood ng mga video about sa Islam. Wow. Lumalabas sa feed sa Facebook. Mashallah. So, ganito pala yung Islam. Pero yung isa talaga na nag-trigger sa akin na yakapin talaga yung Islam. Nung napanood ko yung isang video ng isang masyaikh, isang daiya na. Kwento nga. Yung about sa pagmamahal ng isang magulang. Wow. Paano mo mahalin yung magulang mo sa Islam. So,
doon ko na Naantig yung puso mo dun. oo, doon naantig yung puso ko. So, habang pinapanood ko yun, so pumasok sa isipan ko na ganito pala yung Islam. Wow, masya Allah. Iba sa nakikita ko, naranasan ko, iba-iba. So, yung unti-unting ine-explain na pumapasok na yung mga knowledge about Islam. So, dun nag-iba yung tingin ko. Iba pala yung na-experience ko sa realidad. Kung ibabase mo sa Quran yung pagre-research mo ng pagre-research mo about Islam. Masya Allah. So, yun yung nag-trigger sa akin kung paano ba mahalin ng isang magulang sa Islam. Wow, At masya Allah. kung ano ang antas ng isang magulang sa Islam. Wow, masya Allah. Tingnan niyo po mga kababayan, subhanallah. Una na dito, nagkaroon siya ng kaibigan na Muslim. At itong Muslim naman na ito na subhanallah, nakitaan sa kanyang kagandang asal, kabutihan. At isa ito nakita ng ating mahal na kapatid. At pangalawa, imagine, yung nakikita niya no, sa social media, yung kagandahan ng Islam, subhanallah. May mga kapatid tayo, mga mangangaral ng Islam. Alam mo kasi kapatid, no, Brother Adam, subhanallah. Adam na po ang pangalan sa Islam, no? Brother Adam, subhanallah, kung pag-uusapan naman natin patungkol sa pagmamahal sa magulang, napakataas ng antas. Po. Kasi ang banal na Quran, ang dakilang tagapaglikha, sinabi mula sa maluwalhati Quran na sinabi ng dakilang tagapaglikha, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Inutusan ka ng dakilang tagapaglikha na kung saan una itong pagsamba tauhid, kaysa ni Allah. Hindi ka pinag-utusan maliban sambahin siya. And then after that, after ng pagsamba sa kanya, magbigay galang, respeto at pagmamahal sa iyong mga magulang. Subhanallah. At ito yung kagandahan ng Islam din. Subhanallah. Na nakita mo nga. Subhanallah. At isa ito sa nag-open sa iyo na talagang pag-aralan na talagang Islam. Yes po. Yun yung naging rason, naging susi. At syempre sa gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na binigyan niya ako ng mapagmahal na magulang. Wow. Yun yung isa sa pinapasalamatan ko sa Allah Masya Allah. na binigyan niya ako ng magulang na Masya Allah. tinanggap ako kung ano yung desisyon ko. Tinanggap ako na maging Muslim ako. Masya. Kasi mahirap sa Chabacano especially mga mahirap yan. Alam mo mga taga Zamboanga. Lalo na sa alin kasi yung pamilya namin is your own mga pare. Wow, imagine mo yung family niya, subhanallah, very devoted, imagine sa Christianity, alhamdulillah. At the end of the day, talagang ikaw naman kasi, makikita at makikita basta once na maging bukas lang ang puso't isipan natin sa katotohanan ng pag-aaral. Naging sakristan ako way back. Oh. 5 years ata din ako naging sakristan sa uncle. Anong kwento? Kumusta naman yung pati sa Kristan? Same din, no? So, nung sakristan ako, nagsaserve ako sa simbahan. Yes, tumutulong sa father. Yes, sumusunod sa uncle ko. So, dati yung pangarap ko talaga is maging pare. Mashallah. Grabe, no? Kasi marami mga ganyan. Of course, yung mga sakristan, talagang pangarap na, karamihan naman sa makikita natin, gusto nilang, of course, magserbisyo. Sa sino ba namang ayaw? Tama? Siyempre, nasa pamilya na din namin na maging pare. So, napagtanto ko, dapat sa pamilya namin is ako yung maging pare. Wow. Subhanallah. So, nung nag-college ako, graduate ako ng high school, unti-unti nag-iba yung ko. Pananaw. Siyempre, sabi ko, parang hindi ka makapag-asawa Sabi ko, sige, punta muna ako ng Davao. Nung pagdating ko ng Davao, nag-aral, graduate, papabaho. And doon, alhamdulillah, na-meet ko yung mga kaibigan ko. Mashallah. Yung alhamdulillah, imagine, nga naman, kasi siyempre, kasi magiging iaalay mo na yung sarili mo sa God Ganyan sa mga kababayan natin, especially sa mga priest, no? Ikaw medyo nagulat ka doon. Kasi pagwas na naging pare ka, talagang bawal talaga. Bawal na mag-asawa. Alhamdulillah. Now, kapatid, alhamdulillah, yung ano yung, kumbaga, nung naramdam mo, yung nagpumasok ka na Islam, yung pagbanggit mo ng walang ibang Diyos, yung shahadatain, pagbanggit mo na walang ibang Diyos na dapat sa may maliban kay Allah, anong ramdaman mo? Siyempre,
base sa pagiging Muslim siyempre mabanggit mo yung pangalan ng Allah siyempre mapapanatag yung puso mo. Parang peaceful yung nararamdaman mo at dun mo maintindihan na nag-iisa talagang Diyos. Allah. Walang ibang Diyos na marapat sambahin na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Alhamdulillah nung yakapin mo ang pananampalatayang Islam, ano ngayon yung tugon ng mga kaibigan mo, kaklase mo, especially parents mo, mga magulang mo, siblings, mga kapatid mo, anong tugon ng mga tao sa'yo nung yakapin mo ang Islam? Alhamdulillah, noon hindi pa ako Muslim, yung nagpaplano pa lang ako naging Muslim, nagduduaan ako. Wow, nananalangin ka na? Naway tanggapin ako ng mga magulang ko, pagaanin sa akin yung daan patungong Islam. Wow, Ito ang katotohanan. mashallah. Sabi ko kung ito po ang katotohanan naway hindi niyo po ako pahirapan ng pagpasok ko sa Islam. Kaya iyakapin ko yung katotohanan. Alhamdulillah nung nagpaalam ako sa magulang ko, isa sa pinakamagandang narinig ko sa magulang ko. Sabi ng magulang ko, "Kung saan ka masaya, Wow, susuportahan ka namin." mashallah. Alhamdulillah. Ang galing naman ng parents na yan. Imagine mo, alhamdulillah. Ito yung mga magulang kasi. Ang magulang naman, of course, walang ibang hangad sa kanilang mga anak maliban sa kabutihan. At isa nito na kung saan may mga magulang ka na talaga namang open-minded, ika nga, no? Hindi sila sagrado, ika nga na para bang ayaw na ayaw. Kasi may mga taong ganun eh. Pero alhamdulillah yung magulang mo, tinanggap nila na maayos, mga kaibigan mo, kamag-anak mo. Ano ngayon yung ano nila, ngayon Muslim ka na, anong pakiramdam nila? Okay lang naman, yung mga kaibigan mo, wala. Banda ka sila, nung nag-Muslim ka siguro. Nung naging Muslim ako siyempre kumonti yung kaibigan kasi hindi kapag Muslim ka na may mga kaibigan na tayo na hindi natin sila kumbaga hate pero kailangan nating umiwas kasi nandito na tayo sa Islam may mga limitasyon na po yung ano natin. Kumbaga yung enjoyment, alam naman natin mga kasiyahan ng iba na hindi allow sa Islam, yun iniiwasan natin. Pero in terms sa pakikitungo sa kanila, Wow. Eh, talagang pinag-utos naman ng pananampalatayang Islam. Even though ganun, alhamdulillah. Sa Islam kasi, inutos sa atin, kahit hindi mo imagine, sinabi sa Quran, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, magsalita kayo ng mabuti sa mga tao. Eh, ibig sabihin para sa lahat, وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, maging mabuti ka sa mga tao sa magandang pag-uugali, pananalita at gawain. At ito ang turo ng ating pananampalataya, subhanallah. At kapatid na Adam, alhamdulillah, ano sa mga aral ng Islam, isang nagbigay sa'yo ng malaking, kumbaga, epekto sa'yo, sa buhay mo? Magandang aral na, isa sa magandang aral na may ipagmamalaki mo sa pananampalataya, piniyakap mo. una is nalaman ko yung purpose ko, bakit ako nandito sa dunya. Wow, mashallah. Mhm. Kasi ang isang Muslim, yung purpose na nandito siya sa dunya, Mhm. bukod sa enjoyment kung ano yung meron ng dunya, is yung purpose natin dito is talagang susubukan tayo na kung gaano tayo katatag dito sa dunya. At dito ko rin na-feel yung sinabi ng kaibigan ko, Mm. 'pag naging Muslim ka na, yung dunya is magiging kulungan ng mga mananampalataya Mhm. at magiging paraiso sa mga hindi na mananampalataya. Mhm. So, dito ko na lubos na naintindihan kung ano yung sinabi niya na about dun. So, yun, naintindihan ko yun kasi limitado na yung limitado na yung puwede mong gawin, especially yung mga haram na gawain, inom ng alak, pagpasok sa mga hindi magandang gawain. Subhanallah. So, talagang lalabanan mo yung nafsi mo, Ma naranasan mo. mashallah. Yun nga sa sinabi mo kanina, isa sa nagbigay ng magandang aral sa'yo, kaganda ng aral sa'yo, nagkaroon ngayon ng purpose yung buhay mo. Oo, Mm, kumbaga direksyon. exactly. And correct, mashallah. At ito naman yung binibigay ng Islam. Imagine walang makakasagot nito maliban sa Quran.
Kasi ang purpose ng life meron tayo. Of course, ang sasabihin nilang iba, tingnan mo, nag-aral ka, magsimula ka ng elementary, okay, nag-high school ka, nag-college, exam, then after nagtrabaho, nagkaroon ka ng trabaho, nagkakain ka ng money, then after that, retirement. Pagkatapos nito, hanggang, kumbaga, yun yung buhay na meron eh. Pero imagine, subhanallah, nalalaman mo palang purpose talaga ng buhay mo. Kumbaga, paano mo ngayon kikilalanin dakilang tagapaglikha. Ang Quran nagsalita mula diyan na kung saan nagbigay siya ng napakagandang aral na sinabi ng dakilang tagapaglikha, "Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Hindi ko ikanilikha ang mga engkanto at ang mga tao maliban na lamang na ako ay kanilang sambahin. Ito yung pagsamba. Isa-isa ito sa dahilan bakit andito tayo sa mundo. At ang pagsambang ito, lahat ng bagay na nagugustuhan ni Allah, salita, gawain, eto may lantad patago, as long as nagugustuhan ni Allah, matatawag natin pagsamba. At isa na doon, yung pagkilala sa kaisan ni Allah subhanahu wa. Nagkaroon ngayon yung purpose ang buhay mo, no? Subhanallah. May direction kumbaga. May direksyon, subhanallah. Ano yung mga challenges pa na meron ka nung yakapin mo Islam at paano mo ito na-overcome? Of course, hindi naman totally bigla okay na lahat. Ay, yung mga challenges na naramdaman mo no, kay Muslim na at paano mo ito nalagpasan ang mga bagay na yan? Una, especially discrimination, Mm. Mm. discrimination sa trabaho, Mhm. ah, Kasi pag sinabing Muslim ka no? yun. Alhamdulillah, here in Davao naman kahit papaano maganda. May batas tayo dito, nakikita mo, bawal talaga yung discrimination. Actually, sa ibang mga lugar din, parang kasi bibihira ngayon na i-implement, no? Discrimination, what else? Ah, siyempre, gaya sa mga ibang bagong yakap sa Islam, yung pag-adjust Mhm. papunta sa Islam is hindi madali. Allahu Akbar, tama. Mm. Marami kang iiwanan, marami kang iiwasan. Siyempre titimbangin mo yun kung ano yung mas mahalaga. Siyempre yung mahalaga is ang din natin ngayon. So, Reliyon natin. yes. Mashallah. Kaya, yun yung napakagandang kasi siyempre, marami talaga mga challenges, no? Marami mga pagsubok na dumadaan sa isang Muslim, mga katulad natin mga balik Islam. Alhamdulillah, family mo, isa na dun supposedly. Pero alhamdulillah, kahit papaano, tinanggap ka ng maayos, mga kaibigan mo, sa pagkain mo, minsan challenge dati, siyempre, o, di ba? Iba eh. And then yung discrimination, minsan pag sinabing Muslim kami, kasi hindi nila alam eh. Yun yung 'pag nalaman nilang kagandahan ng Islam, talaga namang kung alam lang nila kagandahan ng pananampalataya, kung paano nila yung mga tunay na Muslim, yung mga totoong Muslim, napakagandang kasama, napakagandang kapitbahay, napakagandang kasalamuha sa business o anumang bagay sa schoolmate mo, as long na totoong Muslim, safe ka, ligtas ka sa kanila, subhanallah. Tama. Kapatid na Adam, ano yung pagbabago ngayon, subhanallah, sa buhay mo, before and after? Anong pagbabago meron sa'yo, subhanallah? Before, siyempre yung katulad Open, no? Kahit saan. depression, Mhm. o stress ka siyempre sa trabaho. Mhm. Ngayon, unti-unti, dahil sa maging nakakasalamuha mo yung mga brother, Mhm. especially yung mga brotherhood natin, Wow. brotherhood sa Islam, iba. Iba sa, kumbaga Mhm. sa mga barkada, iba. Mhm. Siyempre, andyan na yung pagpapayo ng mga kapatid. So, alhamdulillah, maraming pagbabago. Wow, mashallah. Especially sa asawa ko, hindi siya nagagalit ngayon. No. Dati, nauwi ako ng mga Oo. 3:00 ng madaling araw, ngayon na. Yung routine natin is alhamdulillah, bahay, trabaho, masjid, yun. So, Wow. kampante na siya. Ngayon na hindi ako uwi ng mga 8:00, alam niya na kung saan. No, alam niyo kasi hindi na mababae ang mga Muslim eh. Bawal tayo sa pambababae, hindi maganda. At saka kagandahan ng imagine na nalaman niya, kumbaga ligtas siya, safe ka. Alam ko tong husband ko, sabi niya, nasa masjid lang to, nagdadasal, sa trabaho lang to, mga kaibigan niya, wala mga bisyo. Kasi yun ang ano ng Islam eh. Yeah, especially sabi mo mga kaibigan mo, kasi sa Islam, walang bisyo, walang alak, walang sigarilyo, walang droga, walang mga hindi magandang bagay. Kumbaga, eto mga tao na ito, mga kaibigan mo, naging kaibigan mo, is mga mabubuting tao na inaakay ka tungo sa kabutihan. Yun. Subhanallah. Kaya panatag niya yung si misis mo, ha? Panatag siya sa'yo. Kahit anong oras ka umuwi, walang kailang, walang problema. Dati siguro, sabi niyo, ito na naman, baka gali na naman. Kasi mahirap kung umuwi ka lasing. Dati, siyempre, tas kaibigan, hindi mo alam. Pero ngayon, alhamdulillah, ang laki ng pagbabago, no? Subhanallah. Wala ng alak, walang baboy, wala anything na hindi maganda. Kasi lahat naman yan,
Naka-cause ng ano yun, delikado kumbaga sa katawan natin, sa health natin, alhamdulillah. Now, kapatid na Adam, mashallah, napakaganda mga kwento nalaman natin tungkol mula sa kaibigan mo, subhanallah. And then, yung paano mo nakita yung kagandahan ng turo ng Islam. Maganda pala talagang turo ng Islam, ano? Alhamdulillah. Mm. So, kung pag-aaralan mo talaga yung Islam, dapat hindi mo talaga ibabase sa tao. Mhm. Dapat ibabase mo sa turo, Masya sa Quran, at sa mga sunnah. Mhm. Tsaka hindi mo tingnan yung mali ng isang Muslim. Mhm. Kasi pag titingnan mo yun, mabubura na yung mga Mm. mabuting gawa nila. So, hindi mo makikita yung katotohanan. Masya subhanahu. Tingnan niyo po mga kababayan, no? Ang ating kapatid na dating Roman Catholic, alhamdulillah, at dating imagine sakristan, at ang pangarap niya sa buhay ay maging pare, pero di kalaunan pinag-aralan niya, inalam niya ang kagandahan ng pananampalatayang Islam. Ano po? Inaral niya po, nagkaroon siya ng mabuting kaibigan na Muslim at nakita niyang kagandahan ng aral ng Islam. Subhanallah, tulad na lamang ng pagmamahal sa mga magulang. Ang atin po dito na kung saan ay gusto po nating educate, especially ang mga kababayan natin patungkol sa aral ng Islam. At isa na doon ang ating mahal na kapatid na sa kapatid na Adam. Kapatid na Adam, any message sa ating mga viewers? Invite mo sila, okay? Sabi, kumbaga anong message na gusto mong ipabot o mensahe para sa kanila? Ah, ah, Patuloy lang po natin na tuklasin kung anong kagandahan na tinuturo ng Islam. Huwag po tayong mag-focus sa kung ano yung nakikita natin sa mga social media. Dapat alamin natin kung ano yung katotohanan. Base sa sinabi ko kanina, huwag niyo pong ibase yung pagsasaliksik niyo ng Islam sa tao. Siyempre yung tao is likas na nagkakamali, natitisod. So, tingnan po natin ang kagandahan ng Islam base sa tunay na turo nito sa Quran, sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yun lang. Mashallah, maraming salamat kapatid na Adam. At sa kapatid na Adam po ngayon, unti-unti nang nag-aaral ng Islam at mashallah, marunong na rin magbasa ng Quran. Mashallah, congratulations, maraming salamat mahal kong kapatid Adam, mashallah. At sa ating mga viewers, sa lahat po ng mga kapatid natin na nanonood dito sa Mensahe TV, ito po ang kwento ng ating mahal na kapatid na sa kapatid na Adam, at nawa ay napulutan po natin ang aral. Alamin po natin ang katotohanan, sapagkat ang katotohanan na yan siyang magpapalaya sa atin. Maraming salamat po sa inyo lahat sa mahusay niyong panunod sa aming programa dito sa Mensahe TV. At dalangin po namin sa dakilang tagapaglikha, nawa igawad po sa atin ang kapayapaan ng puso't isipan. Igawad nawa sa atin ang kapayapaan sa ating mga pamamahay, sa ating komunidad. At ilayo nawa tayo sa anumang kapamakan. At gabayan nawa tayo ng dakilang tagapaglikha, sapagkat ang tanging hangad ng mga inyong mga kapatid na mga Muslim ay ang kapayapaan. Opo, tama po niyo narinig. And that's why nakikita niyo universal greetings ng mga kapatid natin mga Muslim. Assalamualaikum. May the peace and blessings of God be upon you. Ito pong kapayapaan na gusto po namin ipamulat sa inyo. Gusto po namin ibigay sa inyo. Okay? Alamin natin ang katotohanan patungkol sa Islam. Aralin natin tulad ng ating mahal na kapatid ni sa kapatid Adam kanina. Aralin natin ang Islam sa mga, kumbaga aralin natin ang Islam sa aral nito sa Quran at Sunnah, at hindi sa mga individual na tao na kung saan ay likas sa kanilang pagkakamali. Tignan natin ang Islam sa kagandahan nito, subhanallah. Buksan natin ang ating mga puso't isipan at malay natin, makita natin ang hinahanap nating katotohanan. Kaya alhamdulillah, maraming salamat kapatid na Adam sa lahat ng mga views natin ngayon. No, subhanallah, nanonood sila ngayon. Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo, mashallah. Pinapanood ang ating programa dito sa My Journey to Islam. Maraming salamat po sa inyong support at tiwala sa amin lahat. Kapatid Adam, thank you. God bless to you. May Allah always bless you and guide you and always keep you safe, my dear brother Hamdo. At welcome sa Islam. Pagpalain ka ni Allah. Maging matatag ka sa iyong pananampalataya. Aralin mo at ipakita mo ang ganda ng Islam sa buong sangkatauhan. Maging mabuti kang ehemplo para sa mga tao. Maraming salamat. At sa lahat po ng mga viewers natin, thank you po. Maraming salamat. Ito po ang inyong kapatid, Ibrahim Datumanong, at si kapatid na Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang gabi po sa lahat.